Palagay nyo hindi nakakatampo mabuhay? Minsan mapapa-question ka, di ba? Ba't may mga tao nagpapakamatay? Pangit na umaga sa'yo, aring araw. Pangit na umaga. Pangit na umaga sa kapaligiran ng Al-Ain. Pangit na umaga kasama itong coaching kamalasan. At pangit na umaga sa aking pagkatao ng punong-puno ng kamalasan. Wala na akong iniisip pa. Puro kamalasan na lang kasi nangyayari sa akin. Kahit anong positivity, gawin ko kaya negative lahat ng bagay, mga tol. Day 54 sa 54 kung pagsusumikap, walang nangyayaring maganda, puro kamalasan. Nakita nyo naman, punong-puno lang ako ng pagtatrabaho, disiplina. Walang nangyayari sa akin. Ako'y pulubi, ako'y naghihirap. At ewan ko, hindi ko na i-share yung mga magagandang bagay. Lahat na lang ng pangit, no? Tignan natin naman umayos yung buhay ko dahil i-share ko pangit. Ito, i-share ko sa inyo. Unti-unti rin ako nawawala na ng paniniwala sa magandang buhay at sa Diyos. Unti-unti na. Talaga, no? Dami kong question. Ano ba yung Paskong yan? Bakit kailangan yung Pasko? Lahat tayo kailangan may pinag-celebrate. Hindi naman ganun. Kailangan may pera lahat. Guys, normal na araw lang yan. Sinong pinanganak daw? Si Jesus Christ. Hindi naman pinanganak si Jesus Christ ng December 25 ba? Tapos, tingnan nyo, naka-inverted yung yung mga star sa simbahan, mga magulang ko. Ano sila? Dasal ng dasal? Dasal ng dasal na pinatapos kami, nagpasalamat sila sa magagandang eskwelahan. Para gawin kaming retirement fee. Baldado na nga ako, nasumbatan pa ako ng magulang ko, pare. Na naka-abroad daw ako, nakakahiya ako, dahil pulubi pa rin ako. Anong tingin mo sa akin? May-ari ng kumpanya, para sa mga magulang ko, na dasal ng dasal dyan sa basa kayo ng Biblia. Bakit hindi ka mag-aasawa? Saan sinabi sa Biblia na huwag ka mag-asawa kapag magiging teacher ka ng magagandang salita? 226. Matalinong manok. Yung asawa ko, bibili siya din. Ayun siya. Balik tayo sa pinag-uusapan natin, mga tol, no? Ayan, ayon kay ChatGPT, ang Pasko ay imposible maging birthday ni Jesucristo. Ang Pasko ay talagang, ito ay Roman festival na tinatawag nilang Sol Invictus. Anong ibig sabihin ng Sol Invictus? Ito ang pag-worship sa unconquered sun. Ano ba yung unconquered sun? Ito ang nagsisimbolo ng liwanag na ang araw ay mas mahaba na kaysa sa gabi. Yun ang Sol Invictus mula sa Roman festival. Bakit? Bakit ginawa ng mga Katoliko o ng mga Kristiyano na gawing ito ang birthday na napag-decide na birthday ni Jesucristo? Para maging strategic plan at madaling tanggapin ng mga Romano. Hindi natin alam, pinagtakpan lang talaga ang pinaka purpose ng araw na yan. Hindi yan ang birthday ni Jesucristo, malabo. Hindi winter pinanganak si Jesucristo, kundi mga summer or falls yan. Kasi may mga pastol. Mga 4 BC to 6 BC. Doon yung timeline na pinanganak si Jesucristo. Hindi winter nung mga panahon ni King Herod. Buisit. May problema ako dahil sa Pasko hindi ako nakapag-provide sa pamilya ko. Sinisisi ako dahil lubog na lubog nga ako sa utang dito. Nakakapikon, puro kamalasan. Pinili ko walang reliyon dahil alam ko yung katotohanan saan ka ba naman makakita ang reliyon? Pagsamba sa mga estatwa banal? Iniimas-imas nyo pa yung mga estatwang gawa ng tao na sinasabi ninyo na Mama Mary, na Jesucristo. Hindi rin sinasamba dapat yung mga santo. Si Mama Mary hindi, kundi nire-respeto lang yung naging parte niya sa history ng Biblia, ng banal na kasulatan. Ang dapat yung sambahin ng Diyos lang. Kahit si Jesucristo na sinasabi ninyo na Mesaya, tagapagligtas, nire-respeto lang natin ang kanyang role. Pero nag-iisa ang Panginoon. God the Father Almighty. Napaka-unfair ng mundo. Sa maganda pang walang reliyon. Yun ang katunayan dyan. Buisit. 2:41. Papa Jans, napaaga si Mrs. Nakapasok na tayong trabaho, mga tol.
3:44. Time check. Pasok na tayo mga tol. Day 54 ba ngayon? Hindi ko na alam. Day 54 ngayon. Walang kwenta yung day 54 ko, men. 54. Time check, 11:38. Wala nang tao dito sa store natin. Dami kong hinanakit sa mundo. Ang dami kong tampo. Bakit ang buti-buti ko ng tao, ginagawa ko yung best ko, parang wala pa rin akong kwenta sa pamilya ko. Dapat ba pinanganak pa ako sa mundo? Total, ayaw rin naman ako ng mga tao. Ba't di na lang kaya ako magpakamatay no? Total, ganun din eh. Sabi ko minsan, iniisip ko, bakit ako susumbatan? Diba? Ginagawa ko yung best ko, pare. Tapos, minsan lang ako pumalya. Kailangan ko suportan sarili ko eh. Tulong ako ng tulong. Hindi ko pa nga kahit tulungan sarili ko. Kailangan ko ng tulungan muna kaya sarili ko. Sinumbatan ba naman ako? Binubuhay mo lang sarili mo. Eh, sana nga, ganun lang. Diba? Busy talagang buhay ito, pare. Minsan hindi ko alam kung tama pa ba mga magulang ko. Dapat talaga kailangan ko nang kalimutan kung may pamilya talaga ako eh. Alam niyo yun? Nakakatampo din mabuhay, pre. 12:05 1,107.99 kilometers. Pauwi na tayo mga tol. Sunduin pala natin si Mrs. ng alauna. Natapos na naman yung araw ng punong-puno ng kalungkutan at frustration, pero wala eh, parte ng buhay ito. Ginagawa ko, kilos na lang ako, pasok ang trabaho ng magagawa ko. Ba't ba ako nagtatrabaho? Para at least mabuhay, ma-enjoy ko tong mundong ibabaw na hindi patas, no? Sinabihan na akong pumatas, di ba? Sige, sumabay ako sa kahirapan ng mundo. Pasaalam ko ang paniniwala ko dahil naging mayaman ako. Walang mayaman ng malinis. Lahat may gulang, bro. Maniwala kayo sa hindi. Totoo yun. 12:14. Saan tayo? Matalinong manok. Shawarma tayo, guys. Up. 12:37. Papa John's. Hindi natin si Mrs. Alright doon. Sama. Ang haggard naman ang asawa ko. Kawawa naman yung baby girl ko. Diyos ko po. Oras na dami pa rin namin ulit. Patapos na yan. Sipag ko. 140. Tambayan Fab. Bumili ako ng mga pang Indian food. Tapos asawa ko yun, no? Saka anong kinakain mo? Pansit. Pansit, yun. Sawa, ito try mo ang chicken cutlet. Gusto mo rin ito eh. 2:21. Just got home kami ni Mrs. Saka lang tayo labahin. Tupi tayo na labahin. Ngayon lang natuyo yan kasi gawa ng malamig. So ayan mga tol. Malaki talagang hinanakit ko sa mundo. Sa maling sistema ng pagkapanganak sa akin bilang parte ako ng relihiyon at punong-puno ng hypocrisy. Bakit? Unang-una sa lahat, wala naman sinabi na magkaroon ng celibacy ang mga holy teachers. Dapat magkaroon ng asawa ang mga tao dahil ang marriage is holy. Nasa Biblia na kailangan nga tayo humayo at magpakarami. Sa Timothy chapter 4 verses 1 to 3, sinasabi doon, in later times some will abandon the faith, forbidding people to marry. Alam nyo, wala namang masama sa celibacy. Self-control yun eh. Gawin yung obligasyon ang magbasa ng Biblia. Turuan ninyo ng tamang aral ang inyong mga sarili. Mukhang pera lahat, men. Ay, Diyos ko po. Kaya kayong unang-una lumalabag sa lahat ng mga salita ng Diyos eh. Pagsamba sa rebulto eh. Kinapalan nyo na yung mukha ninyo eh. Ulit-ulit na ritual. Tapos, paniwala kayo, Merry Christmas. Ang Christmas na sineselebrate ninyo, i-research ninyo. Yun yung Sol Invictus. Pinagtakpan lang yon para makuha yung loob ng mga Romano.
na ipinalit daw at ginawa simbolo na birthday daw ni Heso Kristo. Hindi naman. Imposible maging winter ang birthday ni Heso Kristo. Eh di sana hindi siya nabuhay, pare. Pati si Mama Mary patay agad, man. Napakalamig ng winter dito, boy. Wala pa teknolohiya nun ng pampainit agad, bro. Ay, Diyos ko po. Ang sakit ng loob ko sa mundo. Bakit? Ang daming bulag. Pag ikaw, katulad ko, may alam ka, ikaw yung masama, ikaw yung sisisihin, ikaw yung taliwas sa sistema, kailangan mo sumama sa sistema para ka, mahalin ka ng tao. Di ba? Hirap magpakatotoo. Ito pa. Di ba? Dahil lahat nga umiiral sa pera, kahit sa relihiyon, kahit sa politika, pare. Nakakalimutan nyo ang tunay na pagsamba sa pinakataas-taas na paniniwala na iisa lang ang Diyos. Doon pa lang lumabag na kayo eh. Sinasamba nyo si Yesu Cristo, sinasamba nyo si Mama Mary, sinasamba nyo yung mga santo. Sabihin nyo nga ako ngayon yung ha? Diyos ko po, hindi nga magbukas ang Biblia, hindi nyo alam eh. Hindi kayo nahihiya. Ang pagdarasal ay dapat personalize yan. Ang pagpapakumbaba, ng pagpapasalamat sa Diyos. Ako pala mura ko, alam ko hindi ako fit para dito sa mga sinasabi ko. Pero tampon-tampon na ako sa buhay ko na bakit ganito kagulo ang mundo na ako pa yung taong masama. Ako pa yung taong mayabang, ako pa yung tao walang kwenta na kailangan kong sumunod sa sistemang pangit ng pagpapahirap ng buhay kahit may alam akong paraan para gumanda ang buhay ko at magpasalamat sa Diyos sa kataas-taasan sa lahat ng aking natatamasa. Ewan, napakagulo ng mundo. Kung ganito rin lang naman, sa totoo lang, ha? Para alam nyo rin ha, di ba sinabi ni Heso Kristo nung napako siya sa krus, pare, my blood will wash away the sins of humanity. It means to say, siya yung naging kabayaran. Di ba, men? Ngayon, naging kabayaran ang dugo ni Heso Kristo, ang kanyang sakripisyo. Sa mundong ito ngayon, kailangan lang natin maging mabuti at makipagkapwa-tao, maging stewards of each other. It means to say, we need to help out each other, hindi tayo maglubugan. Hindi tayo magpataasan ng ihi. Ano ba yung tama? Ano ba yung relihiyon? Kung hindi magmahalan. Alam nyo kaya nagkakaroon ng gulo? Dahil sa salitang pera. Yung perang yan, kahit iyong kapamilya, tatablahin ka, men. Mas re-respetuhin yung kaya mong ibigay na pera kaysa yung pagmamahal na kaya mong ibigay at oras at sakripisyo. Wala na tayo ngayon sa panahon ng ngayon ng tamang respeto ng pagmamahal sa pagiging tao. Wala na. Gusto natin, may paniniwala tayo. Kahit mali, paniwalaan kasi ito yung nakagisnan ng mga lumang ninuno para maging in ka sa isang pamilya. Kadiri eh. Kadiring sistema. Kailangan nakapagtapos ka ng pag-aaral, pinagtapos ka sa magandang eskwelahan, kailangan ikaw yung magiging retirement fee ng mga magulang mo. Nakakasuka, di ba? Ewan ko, kahit nakasuklaman nyo na ako, maglalathala ako ng katotohanan. Tapos, kailangan ganito, kahit na may pinanganak ka eh, pare-pares naman, kahit magulang mo, kahit mga maging anak mo, wala tayong karapatan sa buhay ng ibang tao para diktahan sila. Kung anong gusto nilang gawin, hayaan mo. Yun ang pagbibigay ng boundaries ng pagmamahal ng respeto. Kung gusto niyang gawin yan, hayaan mo siyang gawin yan. As long as hindi yan makakasama at makaka-apekto sa ibang tao. Gets nyo? Ganun talaga dapat ang humanity. Gusto makita ng Diyos, pare, na marunong tayo makipagkapwa-tao. Eh, sariling pamilya natin, hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Tingin natin sa mga kapamilya natin, lahat materyales na bagay. Yan yung magpapasenso sa akin, yan yung ganun eh. Hindi ba tayo pwede lahat kikilos ako dahil nakikita ko na nagsusumikap ang kapamilya ko para magtagumpay. Hindi, wala tayo yung kusa. Lahat gusto iasa. Nag-aabang ng isang jackpot na taong aangat sa buhay para humila sa lahat ng kahirapan. Eh, nangyayari, ganun eh. Lahat biglang chain effect yan eh. Lahat umaasa. Nilulubog nyo. Pre, pinipilayan nyo, hindi pa nga nakakatakbo. Ang tanga ng sistema, di ba? Palagay nyo, hindi nakakatampo mabuhay. Minsan mapapa-question ka, di ba? Ba't may mga tao nagpapakamatay? Kasi mga tao nagpapakamatay, kahit alam nilang
Kasalanan sa Diyos yun, mas pipiliin na nila yun kaysa makita yung living impyerno. Yung mundong ito ngayon, sinisira natin. Tayo lahat, wala tayong respeto sa bawat isa. Yun ang totoo. Kakadiri, di ba? Anyways, nagsishare ako ng negatibo. Wala naman umayos sa buhay ko. Kahit ano gawin ko, positibo, men. Yun lang. Feedback ko yun sa buhay ko, ha. Bahala na kayo. Correct me if I'm wrong. Tatanggapin ko yan. Pero naglathala ako ng katotohanan. Research niyo ulit. Hypocrisy, ang pipilitin mo ang isang tao na mag-enter ng state of celibacy. What is celibacy? Yun yung emotional control na bawal kang makipag-sexual rights, pare. But marriage is holiness, bro. Kaya nga ginawa si Adan at Eva para magparami, pare. Tapos meron kang yun yung pinakamalaking hypocrisy, pare. Yung nagsasalita ng banal na salita, walang asawa, pare. Tapos ito pa, sa Timoteo 4, Kapitulo 1 hanggang 3. Sabi nga nila, sa mga darating na mga oras, may mga taong aabandonahin nila ang kanilang paniniwala at pagbabawalan nila na makipagkasal ang mga tao. Tinagalog ko na, ha? I-search ninyo. Diyos ko po. Mas maganda na alam nyo, yung simple ka lang, may Diyos ka lang, mag-aral kayo ng banal na salita, maging tao kayo sa kapaligiran, maging maayos kayo, ganun lang. Diyos ko, nanggigigil ako. Ang pangit ng sistema ng mundo, lalo na sa kasalukuyan ngayon. Ang daming resources para matuto ng mga tao, hindi minamaximize. Ultimo, sa salita na lang na banal, men. Sa Book of Torah, magbasa kayo. Sa Bible, magbasa kayo. Sa Quran, magbasa kayo. Basahin nyo lahat ng holy books at makikita nyo yung pinupunto ko. Anyways, lagi kong pinipreach to. Pero hindi ko masabi ngayon dahil ang sakit ng loob ko. Pero this is Billy Jack Sanchez. You wanna know why once again? Saying, don't hate, spread love, and educate, and let love seize the day. Ito, alam ko, may pagmamahal ako sa puso ko. Nasabi ko lang itong mga to dahil frustrated ako. Komento ko to, opinion ko to, wag sana sasama mo. Pumulit ka ng kaaralan at tamang kaalaman. No? At tatanggapin ko yung personal message mo at komento dyan sa comment section ko. Kung may sumasang-ayon at mag-disagree, ipagtanggol niyo, walang problema. Pag-usapan natin lahat to. Dito magsisimula ang tamang respeto. Yun lang. Thank you for watching my day 54. See you on my next vlog. Peace out.